What's up sa inyo mga katuhog? 7 tips kung paano i-handle ang mga pasaway na tao. Isa ka rin bang dumadanas ng stress dahil sa mga pasaway na empleyado? Ang sasarap sakalin, di ba? Kung pwede lang sana. Yung kahit anong sabihin mo sa kanilang tama, wala pa rin silang pakialam. Pasaway pa rin. Ang pag-handle ng isang pasaway na empleyado ay isang challenge na pinagdadaanan ng karamihan. Hindi lang ito tungkol sa pagtutuwid ng kanilang mali, kundi pagbibigay ng opportunity para sila mabago. Ang tanong, ang problema ba gusto nilang magbago? Ang mga pasaway pa naman pag nakaharap, akala mo santo, napakatitino. Yung akala mo anghel sa langit, na pagkausap mo parang kumakanta. Sa sobrang ganda ng mga binibitawang salita. Pero pag talikod mo, para ng mga halimaw yung mga yan. Hindi talaga maiiwasan yan. Lalo na sa ating mga maliliit na negosyo na wala pang sistema, HR, para humawak sa kanila. Kaya tayo mga may-ari, ang prone sa stress. Lalo na sa mga pasaway na yan. Pero okay lang yan. Ang importante, gumagaling tayo. Kaya okay lang yan kasi sila yung magiging pundasyon natin para maging matibay tayo. Kasi naniniwala ako na kung wala sila, wala ring malupit na leader. Sa kanila mahahasa ang pagiging malupit natin eh. Kaya pangako ko sa'yo, pag natapos mo ang video na to, malalampasan mo na ang mga problema mo sa mga pasaway mong tauhan. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako pala si Kim, na may ilang taon na ring humahawak ng tao at meron na ring ilang taon sa pagnenegosyo na buwisit pero walang magawa dahil sila ang obligasyon ko. Kaya gusto ko tong ibahagi sa'yo para mabawasan ang pagkasira ng ulo mo sa mga pasaway mong tauhan. Oops! Disclaimer nga pala, ang mga paraan na ibabahagi ko ay base lamang sa aking kaalaman at naranasan at nagawan ko na solusyon at aksyon. At ang mga karanasan na ito ay base lang sa aking solusyon. Tara, simula na tayo! Pero bago yan, ito muna ang kwento. Bago ako pumasok sa mundo ng pagninegosyo, isa rin akong malupit na empleyado pero hindi pasaway ha. Sobrang dami kong pinagdaanan nung empleyado pa ako. Dahil nagtrabaho ko bilang isang construction worker. Isa akong electrician ng 8 taon. Pero ang pinakamagandang part sa buhay empleyado ko ay yung nabigyan ako ng pagkakataon na makita ang aking kakayahan ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko na akin namang pinaghirapan. Ganito kasi yun, pumasok ako sa isang kumpanya bilang isang helper electrician. May nalalaman na rin ako sa mundo ng pag-electrical. Pero hindi nila ako pwedeng tanggapin bilang isang electrician dahil wala akong papel o NC2. Nakakalungkot sa Pilipinas, di ba? Alam nyo naman sa Pilipinas. Fast forward, ginalingan ko sa trabaho at aralin yung dapat aralin. Natuto ako mag-welding, plumbing, at iba pang diskarte sa pagko-construction. Dahil sa kagustuhan kong maging malupit at gumanda rin naman yung buhay. Kaya talagang ginalingan ko. Nagbasa ng mga libro ng electrical na makakatulong talaga sa growth ko. Fast forward again, may naging project yung boss ko sa Batangas. 2 warehouse. Nag-deploy siya ng isang team, kasama na ako doon. Head namin ay isang civil engineer. Ang scope ng work namin doon, electrical, plumbing, pero ako isang helper lang doon. Pero dahil sa determinasyon kong gumaling at ipakita yung kakayahan ko, talagang ginalingan ko. Nagpakitang gilas ako. Yung tipong yung kaya ng mga skilled worker, kaya ko na rin. At noong time na yon, feeling ko mas malupit na nga talaga ako sa kanila eh. Pero fast forward, may isang pagkakataon na yung civil engineer namin nag-resign. Napakalaking trabaho yung iniwanan niya sa amin. Plus yung foreman pa namin, nag-resign na din. Dahil sa nakita niya, sobrang laki ng project na yun at hindi niya kaya. Di ang mga natira sa amin ay skilled worker at ako na isang helper. At dahil sa wala na yung engineer namin at foreman namin, natenga kaming lahat. Wala kaming trabaho. Hindi rin kaya ng mga skilled worker na magpresenta para gawin yung project na naiwan. Kaya lahat kami gutom nung mga panahon na yun. Dahil wala na ako may sustento sa pamilya ko, may padala sa pamilya ko, naisip kong magpresenta na gawin yung trabahong iniwan ng foreman. Dahil naiisip ko noong time na yun, kaya ko naman magbasa ng plano, kaya ko naman magdesisyon, kaya ko naman din makipag-communicate sa mga kliyente namin. Yung communication sa mga kasamahan ko, kaya ko rin naman. Kaya ko mag-delegate ng task. Kaya hindi na ako nag-atubiling kausapin yung HR at ipresenta ang aking sarili para ituloy yung naiwang trabaho na yon. Dahil gutom na eh. Kawawa na kami. Yung isang tao na lang na alam namin nga hawak sa amin,
ay nakaramdam pa ng pressure dahil sa dami ng trabaho na iniwanan ng engineer na yon. Pero dahil sa lakas ng loob ko at alam kong kaya kong gawin yung mga naiwan na trabaho na yon, sa tulong ng mga kasamahan ko, nagpresenta talaga ako. Pero bago yon, isang damukal na discrimination, criticism ang naranasan ko. Walang pumayag at walang sumang-ayon. Hindi lahat sila sangayon. Nung prinisinta ko yung sarili ko para magtrabaho uli doon. Hindi ko naman hinahangad na maging leader ako. Pero ang gusto ko kasi, magtrabaho uli. Dahil wala na ako ipapakain sa pamilya ko. Sino ba naman kasi ako? Ang pagkakaalam nila, helper electrician lang ako. Pero may isang engineer na naniwala sa akin at sa kakayahan ko na tumulong para makipag-usap sa boss namin. At isa pa nun, sa sobrang laki ng paniniwala ko na kaya ko, nag-direct PM na ako sa boss namin. Minessage ko siya na kung pwede, magtatrabaho kami kahit wala kaming engineer at foreman. At kung bibigyan niya ako ng pagkakataon, ililid ko yung mga tao para magawa yung trabaho. Siyempre, hindi pa rin siya pumayag. Bina-background check niya muna ako sa may HR. Hindi talaga siya pumayag. Pero dahil sa pamimilit ng engineer namin, na pagbigyan ako at naniniwala siya sa kakayahan ko, pinagbigyan ako ng boss ko. Sinubukan niya ako at minessage ko siya na gagawin ko ang best ko at ipapakita ko yung skill ko para magawa yung trabahong nararapat. Sinabi ko rin sa boss ko, kaya ko makipag-communicate sa kliyente. Yung mga kliyente namin nun is Taiwanese, so English communication. At dahil sa dedikasyon ko, naumpisan uli yung project na yun, na kahit na hindi ako gusto ng mga kasamahan ko bilang isang leader, wala silang nagawa kundi sumunod din sa akin. Fast forward, ayun, na-promote ako as a foreman. At kalaunan, dahil sa skill na pinakita ko, skill kung paano makipag-communicate sa maraming tao, sa kliyente, at sa mga kasamahan kong empleyado, na-promote naman ako as a supervisor. Sobrang dami ko nang nahawakang project sa kumpanya na yon. Nung natapos ko yung dalawang warehouse na yon, without engineer, nakakataas ng kumpiyansa. Kaya kahit papano, may kaalaman ako kung paano humawak ng mga tao. Ngayon, bakit ko iniwan yung magandang posisyon na yun? Na kahit hindi mataas yung pinag-aralan ko, ay umabot ako sa posisyon na yun. Pero sa susunod na vlog na yun, ang haba at napakagandang istorya para sa akin. Tara, simula na tayo. Unang tip, paano mo i-handle ang mga pasaway mong tao ay mag-set ng malinaw na responsibilidad. Madalas nagiging pasaway ang mga empleyado mo kapag hindi klaro ang kanilang responsibilidad. Bigyan sila ng malinaw na guidelines, malinaw na instruction, at i-review ang standard ng team. Siyempre, sabihin sa kanila ng direkta, pero mahinahon kung ano ang gusto mong ipagawa at ang dapat asahan mo. Example, gusto mong maaga sila gumising, bakit hindi ganito yung sabihin mo sa kanila? Gusto kong siguraduhin mas maaga kang gumising para maihanda ang mga kailangang supplies bago tayo magtinda. Di ba malinaw na responsibilidad at mahinahon na pagsasalita na may kasamang expectation kung ano talaga yung responsibilidad na dapat nilang gawin. Pangalawang tips kung paano i-handle ang mga pasaway mong tauhan ay magbigay ng tamang constructive feedback. Ano ang constructive feedback? Sa halip na magalit ka o magtaas ka ng boses, magbigay ng feedback sa kanila na pwede makatulong sa pag-unlad nila. May tinatawag akong sandwich approach. Yung magbibigay ka muna ng papuri, sundan ng area for improvement, tapos tapusin mo sa positibong message para sa kanila. Diba, ito yung tinapay. Ito yung nagre-represent sa positive nilang ginawa. Tapos yung palaman mo, ito naman yung segue sa problemang nagawa nila. O kapalpakan. Tapos yung isang tinapay ulit, yung positibo nilang ginawa ulit. Tak. Diba? Parang sandwich. Example. Ang galing ng diskarte mo kahapon yung palaman. Pero sana maayos mo rin yung paglilinis ng motor. Di ba? Panibagong tinapay. Naniniwala kung kaya mo yan. At magagawa mo yan. Kasi masipag ka naman at may kakayahan. Buo yung sandwich. Sandwich approach. Para mas lalo nilang maintindihan na sa ganong paraan, mapipil nila na ang concern mo sa kanilang pag-unlad. Huwag magagalit at tataas ang boses basta-basta. Kasi pag tumaas yung boses mo, magpapasaway lang din uli yun. Pangatlong tips, paano i-handle ng tama ang pasaway mong tauhan ay kilalanin ang ugat ng problema. Hindi lahat ng pasaway mong tauhan ay may masamang ugali na.
Maraming tauhan ang may mga personal na problema, lalong-lalo na sa malinaw na komunikasyon o hindi sila motivated. Kaya minsan, mas mainam na tanungin mo sila anong problema. O tanungin mo yung sarili mo, ano bang problema ng tauhan ko? O ano bang problema ng empleyado ko? Maglaan ng oras para kausapin sila. Sa halip na husgahan kagad sila, subukang unawain ang kanilang sitwasyon. Dahil kapag naramdaman nila na iniintindi mo sila, mas magiging bukas sila sa pagbabago. Baka may problema yan na nagdadala sa kanila sa katamaran o pagiging pasaway. Dapat mas kilalanin mo yung tao mo. Pang-apat na tips kung paano humandle ng mga pasaway na tao ay maging huwarang leader. Kung gusto mong maging disiplinado ang mga tauhan mo, dapat ipakita mo muna ito sa sarili mo. Ang leader na may malasakit at integridad ay karaniwang ginagalang. Magpakita ka ng tamang disiplina sa trabaho tulad ng pagiging maaga, pagiging maayos, at pagiging patas sa lahat. Dahil ang kilos mo ang magiging gabay nila. You should walk the talk. Lead by example. Gusto mo siya maging masipag? Turuan mo siya ng example. By you. O galing sa'yo. Walk the talk. Maybe physically hindi ka nila kasama magtrabaho. Pero ikaw yung nagpaplano. Ikaw ang nagiging example sa bawat trabahong ginagawa nila. Ipapakita mo sa kanila na magiging epektibo yun. Yung specific na gusto mong mangyari dun sa trabaho nila o gusto mo ipagawa sa kanila, magagawa yon kung ikaw mismo ang magpapakita ng tamang trabaho sa kanila. You should walk the talk, alright? Panglimang tips kung paano humandle ng mga pasaway na tauhan ay bigyan ng recognition ang magaganda nilang gawa. Kadalasan nagiging pasaway ang empleyado dahil pakiramdam nila hindi napapansin ang kanilang mga contribution. Yung simpleng good job, nice, ang galing mo, ang sipag mo, salamat sa pagiging masipag mo ngayon. Malaking bagay para sa kanila yon. Yung pagbibigay ng reward, kagaya ng akin. Kapag nakakauta yung mga tauhan ko, pinapainom ko sila ng sama-sama. Kahit simpleng masarap na pagkain. Yung pagtatanong kung ano yung gusto nilang ulam, pagbibigay ng day off, ayun yung mga bagay na nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Okay? Pang-anim na tips, paano mag-handle ng mga pasaway na empleyado ay tukuyin kung kailan dapat maghigpit. Kapag walang epekto yung mga pag-uusap nyo o reminders, oras na para maghigpit ka. Ipatupad ang disciplinary action kung kinakailangan. Paliwanag ng malinaw kung bakit ito kailangan gawin. At bigyan pa rin sila ng pagkakataon para magbago. Example, kailangan natin itong gawin dahil nakaka-apekto na sa negosyo o sa performance ng team. Tapos ipapaliwanag mo sa kanila na bukas ako sa mga paraan para makatulong sa iyo at para maayos na rin ito. Huwag kang matakot magbigay ng disciplinary action dahil diyan mabibigyan mo siya ng pagkakataon para magbago. At kung hindi pa rin effective ang disciplinary action, ito na yung pampito, paraan ito at bonus para sa iyo dahil nakarating ka na sa bidyong ito. Dahil nagawa mo na ang lahat para i-handle silang ng tama at hindi sila nagbago, tanggalin mo na. Nagbukas ka na ng kamay para sa kanila. Tinulungan mo na sila magbago. Binigyan mo na rin sila ng pagkakataon. Pero ganun pa rin sila. Tanggalin mo na. May stress na tayo niyan. Baka magdulot pa ng pagkakasakit natin. Baka magdulot pa ng pagkakasakit mo dahil sa mga pasaway at hindi marunong sumunod na tauhan. Attitude problem na yan. Ang skills, motivation, at inspiration, kaya natin ituro yan dahil gusto natin silang maraming matutunan. Pero ang attitude, ugali na yan, nako, malabong matutunan yan. Pero naniniwala naman ako na bawat empleyado ay may kakayahang magbago. Depende kung gusto nilang magbago. Kung mabibigyan sila ng tamang gabay, lalong-lalo na kung nare-realize na nila yung pagkakamali nila. Kaya ikaw ang tulay para sa kanilang pag-unlad. Hindi lang sa trabaho, kundi bilang tao. Ang tunay na leader ay hindi sumusuko. Kahit gaano kahirap ang hamon, alamin ang ugat ng problema, magtiwala sa proseso at manatiling bukas sa pagbabago. Dahil ikaw ang magdidikta ng direksyon ng iyong team. At ang pagiging leader ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa paghubog ng potensyal ng iba. Laging tandaan, ikaw ang ilaw na gagabay sa madilim nilang landas. Bilang isang leader, talunin natin ang sariling emosyon. Ang galit, inis o frustration ay maaaring humadlang sa malinaw nating pag-iisip. Alisin natin ang toxic na environment
ang pangit na culture sa lugar ng trabaho ay maaaring magpalala sa sitwasyon at maging sanhi ng pagkabigo.